Good day my friend, welcome ulit sa aking channel. At ang gagawin natin ngayon ay Toyota Hilux 2015 model. Umiilaw yung kanyang T-belt, kaya 158,000 kilometer. Kaya ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng timing belt at saka tensioner. Okay, umpisa na natin. Open natin ang hood niya. Ayan, ito yung kanyang timing belt cover. Tanggalin natin ang timing belt cover at mayroon siyang 6 na 10mm na bolt. 1, 2, doon sa ilalim 3, 4, to 5, 6. Tinatanggalan natin yung mga 6 na bolt. Tanggalin natin siya. Ayan. Okay. Ito yung timing belt niya. Ito yung injection pump. Mikot siya dito sa camshaft. Tapos dito sa kanyang tensioner. At mayroon din siyang tinatawag na toser. Ito yung toser niya, yung pahaba, maliit na hydraulic. Ito yung nagpi-play kapag nag-function itong component parts ng timing belt. Dapat mag-play yan para maganda yung operation niya. Bago natin tanggalin ang timing belt na ito, kailangan muna nating i-timing siya. Dapat nakatapat ang timing mark ng camshaft dito sa kanyang timing mark mismo. Yan, ito yung pinakamahalagang part ng pagpapalit ng timing belt. Lahat ng timing mark dapat nakatapat sa camshaft, sa crankshaft at gayon din doon sa kanyang injection pump. Naitapat ko na ang timing mark ng camshaft dito sa timing mark na housing. Ito siya. Yan. At silipin naman natin ngayon kung tapat din ang timing mark ng injection pump. Dito yan sa ilalim. Tingnan natin. Nakita ninyo mayroon siyang guhit na kulay dilaw line, pero hindi yan yung timing mark niya kasi pwede mabura yan. Ang ibig sabihin lang yan ay mayroong timing mark siya dito sa ilalim ng line na yellow na yan. Silipin natin. Pwede kang gagamit ng maliit na salamin para makita ninyo yung timing mark ng injection pump. Ang ginamit ko ay itong telescopic mirror. Silipin natin ang ilalim kung makikita natin yung timing mark nila na nagtapat na. Makikita ninyo sa ilalim ng line na yellow, nakita ninyo doon sa dulo mayroong uka sa kanyang sprocket at mayroon din siyang arrow doon sa housing. Kaya yun yung kanyang timing mark. Dapat maitapat natin yan ng eksakto yung dalawa. Dagdag ko lang po, kung gusto nating makatiyak talaga na tama yung timing mark or pagkabit natin ng timing belt ay eksakto talaga, ay pwede naman tayo magdagdag ng sariling mark natin para 100% accurate. Ang ginagawa ko, bigyan ko kayo ng idea. Ito, pwedeng marker or pintura. Mayroong kaunting pintura ito sa dulo ng Phillips screw ko. Ilalagay ko lang dito sa gilid niya yung dot. Kasi ilalagay ko rin dito sa dulo niya.
dito. Yan. Sa kanyang housing. Yan. At yung sentro niya dito sa gilid. Okay. Kaya at least ay makikita ko na hindi umikot ang injection pump, kasi pag lumis ng kaunti yan, malaking problema, hindi aandar yan. Sa crankshaft na timing mark ay nakatapat na rin siya sa ilalim, hindi lang siya masyadong makita. Kaya para makasigurado ako 100% na tama, ay naglagay ko ng sariling mark. Ayan, mas madali para alam ko kung umikot siya o hindi, para pagkabit natin ng timing belt mamaya ay nakakatiyak tayo na tama lahat ang timing mark. Okay, tanggalin natin ng timing belt. Tanggalin na natin itong toser niya. Ito yung mahaba, ito yung kinakapitan ng bearing tensioner. Gagamit tayo ng 10mm na socket type na Allen wrench. Tanggalin natin. Counterclockwise ang pihit niya. Yan. Tanggalin din natin ang dalawang 10mm na bolt na kinakapitan ng toser. Ito sa ilalim, dito sa taas. Tanggalin natin counterclockwise yung ikot. Ito yung toser niya. Ito yung nagpe-play doon sa tensioner. Tanggalin na rin natin yung kaniyang bearing tensioner. Ito siya. Palitan natin yung assembly na ito para sigurado. Tanggalan natin yung toser at bearing tensioner. Hindi naman gumalaw yung timing mark, pati doon sa ilalim na nilagay natin at doon sa crankshaft pulley nya, dalawang dot nilagay ko. Ibig sabihin pagka ikapit natin yan mamaya, sigurado yan. Ganun lang po ang pagta-timing natin kapag tinanggal natin ang timing belt, para nakakatiyak tayo na walang problema. Ikabitan natin ng bagong timing belt, original. Itong toser niya, mayroon siyang pin. Kapag naikabit na natin yan, bunutin natin yung pin para yung cylinder niya tutuko doon sa tensioner at magkaroon ng belt tension. Kabit natin yung toser na ito. Kabit na natin ang bearing tensioner. Ito siya. Nakabit na rin natin ang toser sa ilalim. Hindi natin pag-setting ang ilalim doon sa injection pump niya, sa pulley o sa gear, at isunod natin dito sa kaniyang camshaft pulley. Setting natin ngayon. Tulak natin. Ayan, pasok na doon sa line niya mismo, yung tama ng dating belt. At make sure na itong side dito sa itaas medyo mahigpit siya, hindi siya maluwag, kasi ang may tension ito, yan, itong nandito sa bearing tensioner. Kapag kukunin na natin yung pin na ito, yung toser niya, tutulak niya pataas, kaya magkaroon ng tension. Kaya itong side na ito kailangan ng maigpit siya ng konti. Okay,
Higpitan na natin ang tensioner gamit ang 10mm na allen wrench na sakit. Okay, very good. Okay, nakasiting na, kaya nasiting na natin, nakabit na natin lahat, tensioner at yung toser. Ngayon bunutin na natin yung pin na ito. Tingnan natin kung magkakaroon ng tension. Okay. Ayun. Bunutin natin yung pin. At okay, may higpit siya ng konti. Tama yung tension niya. Yan, maganda yung higpit niya. Tingnan natin kung naka-align pa rin ang timing mark niya. Ayan, align pa rin yung timing mark niya doon sa kanyang pump. Ayan, nilagay natin, align pa rin dito sa crankshaft pulley, yung dalawang dot na nilagay natin. Ayan, align pa rin siya. Okay, kabit natin ang cover at mamaya panda rin natin. Check natin last, tapos kabit natin ang timing belt cover. Okay, yung tension niya okay. Yung belt tensioner na 10mm na allen wrench na higpitan natin. Yung toser 10mm 2 bolt na higpitan natin. Yung timing mark na injection pump ay align siya. Timing mark ng camshaft align. Yung timing mark ng crankshaft align din. Okay, sa madaling salita ay walang nagbago. Kahit napalitan na natin ng bago ang kanyang timing belt at belt tensioner. Ngayon, kabitan natin ang itong timing belt cover. Mamaya panda rin natin. Last bolt. Okay, ayos na. Check na po natin lahat, kaya start na natin ngayon ang engine. Tingnan natin kung walang magiging problema. Okay, start natin ang engine. Itong T-belt niya ay laging nakailaw kasi hindi pa napalitan ang timing belt. Ngayon nakapalit na tayo ng timing belt. Tingnan natin kung mawala yung ilaw. Start natin. Okay, nawala yung ilaw niya at nag-start ang engine, kaya tagumpay yung ating pagpapalit ng timing belt, tensioner at yung toser niya. Kaya ganun lang po magpalit ng timing belt. Kailangan lang nating tiyakin yung ating timing. Dapat yung mga timing mark nakatapat lahat. At para safe tayo ay pwede naman tayong gagawa ng sariling timing mark. Lagyan lang natin ng marking or kaunting paint para makasigurado tayo na lilihis man ng kaunti ang timing niya, kasi may mga pagkakataon talaga na iikot ng bahagya, pwede natin maibalik sa dati. At
para hindi magkaroon ng problema ang engine. Kasi kung hindi natin na timing ng maayos ito, lalo na kung tumukod, masisira yung engine natin at delikado. Kaya kailangan nating tiyakin 100% timing mark natin ay nakatapat lahat. At gaya ng sinabi ko, pwede tayong mag-add ng sariling timing mark para madali natin makita kung lumihis ito. Kaya tingnan natin yung andar niya sa labas. Ayan, kaya yung andar niya ay back to normal, napakaganda. Kaya ibig sabihin nagtagumpay tayo sa pagpalit natin ng timing belt. Dito po nagtapos ang aking video. At pakiso yung mga friend na pakisubscribe ninyo ako, yung maliit na channel ko. Pinasalamatan ko po yung inyong pag-subscribe, pag-hit ng notification button. At sa sunod makikita po tayo sa video na gagawin ko para sa sakyan. Ingat po kayo palagi mga friends. At maraming salamat po.